Guys, kung nagpaplano kayo na mag-upgrade ng smartphone nyo ngayong year, dalawa lang yung choice ninyo. Either mag-antay kayo ng cellphone ng sobrang tagal bago kayo bumili ng panibagong phone, or bilin mo na yung dream phone mo ngayon. So hindi ko alam kung napansin ng iba sa inyo, pero grabe yung price increase ng mga cellphones ngayon. So ipapakita ko lang sa inyo na example is from Poco, pero hindi lang to sa Poco nangyayari. So for example guys, itong Poco X8 Pro Max, makikita nyo ngayon 39,799. So, sobrang taas. Grabe, no? Pero nung time na nilaunch to, nasa around 18 to 19,000 lang ata siya. Pero ngayon, 39,799 yung 256GB and 42,799 yung 12,512. So, partida, hindi pa ito yung full price niya kasi meron time last week, umabot pa to ng around 51,000. So, yun guys, sa official flagship store, Poco X8 Pro, umabot 51,499 pesos. So another example ito guys, ito binili ko kasi talaga mismo to, yung Ironman edition na Poco X8 Pro. So ngayon 38,799. So biruin nyo nung nabili ko siya, ayan nasa around 17,000. So with voucher yan. So pag walang voucher, nasa 18,999. So yan, kita nyo. Pero alam nyo, grabe yung presyo niya ngayon. So, yun yung pinarefund ko na in-upload ko din sa TikTok ko kasi yun yung may damage dito sa gilid. Pero, ayun, after ko i-refund, di na ako nakabili. Kasi after 1 week lang, kasi kailangan antayin ko pa yung decision ni Poco dyan. Then, nung dumating yung decision, na-refund ako ng 17,000. Yung price niya, umakyat na ng 22,000. Di na ako nakabili. Then, inisip ko, what if antayin na lang ulit ako ng ilang buwan, 'di ba? Tapos doon ko na lang ulit bibilin to. Then sabi ko, antayin ko na lang siguro yung ilang buwan, 'di ba? Baka bumaba ulit yung presyo kasi favorite ko talaga si Ironman and gusto ko makuha to. Pero anong nangyari, baligtad, imbis na bumaba yung presyo, biglang nag-surge pataas. So ayun, di na ako nakabili. So yun yung example guys ng pwede mangyari sa inyo pag nag-antay pa kayo bago bilhin yung parang gusto nyo talagang phone na pag-upgradean ninyo. So hindi lang yun sa Poco nangyayari Sa ibang brands nangyayari din yun like sa Nubia, 'di ba? Sa Realme, sa Xiaomi, even sa Samsung, yung mga budget to mid-range, 'di ba? Nakakaano nga kasi yung mga budget phones dati, nagiging mid-range phone na yung presyo ngayon. Then yung mga mid-range, nagiging lower flagship level na yung presyo ngayon. So ang reason dito guys is dahil sa paggrabe ng demand sa mga AI ngayon, kinukuha na ng malalaking company yung mga RAM, 'di ba, yung mga storage. So alam niyo yun, dahil sa law of supply and demand, madaming may gusto, yung malalaking company inuubos lahat. Tumataas masyado yung demand and kumukonti yung supply, kaya ang nangyayari yung presyo ng parts tumataas. So, nangyayari kasi dyan guys, yung mga AI data centers, katulad na lang nito, kailangan nila ng high capacity RAM, and ngayon, kailangan din talaga ng storage, yung mga SSD, yung mga mabibilis. And dahil nagkukulang na yung para napoproduce lang para sa kanila, even yung mga para sa consumers na SSD and RAM, kinukuha na rin nila. Na masama pa nga dito, nagkaroon na ata ng mga contracts. Na malupit pa dito, alam ko, parang last year, may isang malaking company pa ng RAM na nag-dedicate na lang na mag-produce para sa mga AI companies instead na magbigay pa or mag-deliver sa mga consumers. Kaya ang nangyari, nabawasan pa yung nagpo-produce ng mga RAM. And in simple terms na lang, para hindi na masyadong komplikado, yung mga games sa mga phones ngayon, talagang nagiging high demand na. 'Di ba? Talagang nagiging kailangan malakas na RAM, malakas na storage na yung kailangan equipped sa mga smartphones, 'di ba? May mga AI na rin yung mga smartphone natin. In short, yung pag-produce ng mga phones dahil nga in demand yung parts niya like RAM and storage, magmamahal automatically din syempre yung mga smartphones na to. Sabi nga yung LPDDR5X na RAM, which is yun yung madalas na ginagamit sa mga panibagong smartphones ngayon, even yung mga, lalo na yung mga gaming phones para talagang mabilis, magkakaroon ng around 75% price increase pa ngayong year. So, grabe, di ba? So, yung mga binabanggit ko sa inyo guys, hindi lang to puro rumor talagang nangyayari. Ongoing na nangyayari and talagang, alam yun, tuloy-tuloy pa. Estimated to until 2028 ata yun. For now, yun lang yung estimated pero syempre hindi pa natin alam kung magtutuloy-tuloy pa to after that. Pero ang estimated ngayon until 2028, tuloy-tuloy na magkakaroon ng price increase. Hindi lang to sa smartphones nangyayari, even
Actually, lalo na sa mga PC parts. Kaya nga sabi ko, ang choice nyo na lang ngayon kung may extra budget ka and kaya mo naman bumili and gusto mo talagang bilhin na yung smartphone na gusto mo, di ba? Huwag ka na magdalawang isip na mag-upgrade, kunin mo na yan ngayon. In the long run, magiging mas sulit yan compared pag nag-antay ka pa ng ilang buwan. Pero kung yung phone mo ay okay pa naman, di ba? Nagagawa naman lahat ng kailangan ninyo, hindi naman nagkukulang sa performance. Kung gamer ka pero okay pa naman yung games, yung game performance dun sa cellphone mo, wag ka na munang bumili, no? Hindi nyo pa kailangan yan. So may option naman kayo dito guys, pwede kayong bumili ng mga China ROM na devices. So sobrang powerful din yung mga phones nila, yun nga lang since hindi sila global ROM, possible na magkaroon ng konting problems like may mga may mga apps na iba yung language, di ba? Pero yung specs niya minsan mas mataas pa nga compared dun sa global ROM eh. Pero mas mura, 'di ba? Like for example, yung Redmi Turbo 5 Max, nasa around 20 to 25,000 nata siya ngayon compared nyo naman doon sa 45,000 ng Poco X8 Pro Max, 'di ba? Pero hindi ko alam kung lahat mag-agree, syempre medyo gray yung part na to. And second option naman, pwede kayong bumili ng mga second hand na phones kasi karamihan ng nagbebenta dito nabili nila before the price increase. So reasonable kadalasan yung mga prices na mga nagpo-post. Hindi lang sa iPhone, na iPhone lang yung example ko dito. Pero even other phones, makikita nyo yan sa Facebook Marketplace, di ba? Sa mga local stall sa inyo na mga nagbebenta ng mga second-hand phones. Okay pa rin yung mga prices nila. Pero syempre, kailangan i-check nyo ng mabuti kung okay pa yung current state ng device, okay ba yung battery health, okay ba yung overall performance niya, di ba? Kung yung cellphone may defect, yun yung mga bagay na may risk lang, kailangan nyo i-check. Pero, mas makakamura kayo. So, hindi ako expert dito guys ha. Ito lang yung mga na-observe ko, ito lang yung mga nakita ko. Diba? Kung kailangan nyo pa ng more information regarding sa mga binabanggit ko, pwede nyo naman yan i-search. So, ito lang yung own opinion ko and ito lang yung parang observation ko sa mga pangyayari ngayon. And ito lang yung parang maisasuggest ko sa inyo na pwede nyong gawing move ngayong mid-2026. Pero at the end of the day, yung decision mo naman nasa iyo.